Good evening, brothers and sisters. Evening Hello, daw. Sis Dalia. Kumusta? Hello. Hello, Hello. Sis. Good evening. Sis Jubik. Brother Earl. Sister Rosita. Sister Sylvia. Good evening sa inyong Okay lang. lahat. Ulit ko. Di mo na. Ulit ko. Okay. No worries. Good evening sa inyo. Okay, 7 o'clock na. Sister Dalia, Ay, Doc! gusto mo mag-opening prayer? Oh. Ano ba ako sa Pilipinas, Doc? Okay, saan ka galing pala? Macau. Wow. Welcome home. Welcome home. Sige. Okay. Lead tayo kahit short prayer. Okay. Dilo ko po kita. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and kindle us with the fire of your divine love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. And Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Lord, we open our hearts to you, Lord God, and we consecrate our hearts to you and this catechism of Dr. Liching. We offer it for the salvation of all the holy souls in purgatory and all those who lost their salvation. We ask this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, sister, sa opening prayer. So, hello Thank you. again Thank you, Lord. sa atin mga nandito ngayon sa Facebook. Sis May, hello, good evening. Hello, good evening po. Okay. So, ngayon sa mga nanonood sa Facebook, good evening rin, at saka later sa YouTube. So ngayon, welcome sa ating Faith Seeking Understanding Wednesday lecture. So before, i-mute ko muna kayong lahat. Okay? Para walang ano. Okay. So ang napili kong topic ngayon, kasi we're still in the month of November, no? The month for the souls in purgatory. Ewan ko lang kung kilala nyo na si Maria Sima, no? Meron, tagal ko na nakabili ng kanyang booklet, no? Sikat to si Maria Sima. Siya yung babae na pinapakitaan ng mga souls in purgatory. At marami tayong malalaman sa kanya, no? Siya ay isang Austrian, no? Siya ay kilala dahil binibisitahan siya ng mga kaluluwa mula sa purgatory. Siya, simple lang ang buhay niya, no? Mahirap. Nandun siya sa may Alps ng Austria. Pinanganak siya February 7, 1915. Ang lugar niya ay Sonntag, Austria. So, galing siya sa isang family na, devout Catholic family. Gusto niya magmadre, pero bata pa siya, maluba na yung karamdaman niya, parati siya na nagkakaroon ng pleurisy or pneumonia, no? Kaya hindi siya natuloy sa pagiging madre. Pero kahit hindi siya natuloy sa pagmadre, she already dedicated her life na hindi talaga mag-aasawa. Maliit pa siya, no? Devotion niya talaga na mag-pray parate sa mga souls sa purgatory. They are very devout. Nung 25 years old siya, pinaburan siya ni Lord na magkaroon ng karisma. Yung charism niya ay ang bibisitahan siya ng mga kaluluwa mula sa purgatorio at maghihingi sa kanya ng mga prayers at nagbibigay sa kanya ng message para sa ating kapakanan. So 1940, nagsimula ang pagbisita sa kanya. 25 years old siya. And then, pagkatapos doon, sunod-sunod na.
na may marami nang bumibisita sa kanya na mga kaluluwa sa purgatorio. So ito ay na-investigate ng simbahan, kaya huwag tayo kaagad makikipag-usap sa mga espiritu. Okay? So, iba itong sitwasyon ni Maria Sima, ipinaalam ito sa simbahan. So, kung sakali mangyari ito sa inyo, may bumibisita sa inyo ng mga espiritu, sumangguni ka agad sa simbahan. Huwag suluhin, huwag tumahimik para mag-guide tayo. Kasi hindi natin alam, pwedeng ito ay hindi kaluluwa, kundi mga espiritu ng diablo na magpapanggap. Okay? So, ang buhay ni Maria Sima ay tago, no? Secret lang. Hindi siya nag-advertise kung ano. Sumikat lang ang pangalan niya dahil kay Sister Emmanuel Meliard na bumisita sa kanya dahil nabalitaan niya ito at nag-interview sa kanya at nagsulat ng maliit na booklet, meron din ako niyan, maliit na booklet, The Souls in Purgatory by Maria Sima. So, kahit extraordinary ang kanyang karisma, no? Ang charism na natanggap niya, hindi niya ito pinagyayabang. Actually, she still lives very poor doon sa bukid. Very hidden ang kanyang buhay. Very secret. So, dyan malalaman mga kapatid, ang isa sa mga palatandaan na ito ay galing sa Diyos kung yung mystic, considered si Maria Sima na mystic, hindi nagyayabang. Hindi nag-a-advertise, hindi nagpaparam. Gusto lang parate tago na hindi siya makilala ng tao. Sign of humility at hindi yung gustong makilala. Okay? So, ang mga spiritual advice niya, kung basahin mo yung libro, ang common denominator is remain faithful to the church, remain faithful to the sacraments, obedience to the priest, prayer for the souls. No? So, yun ang common message ng kanyang mga libro. Okay? Namatay na siya, 2004. March 16, 2004, sa edad na 89. So, anong status niya sa simbahan? So, walang official approval ang kanyang mga message, pero hindi rin pinagbawalan. No? Hindi rin kinundina ang kanyang mga experience. Binigyan tayo ng kalayaan na basahin ang kanyang mga message with prudence. Yung prudence na may pagbabantay. No? Devotion, discernment. Dapat may discernment tayo sa pagbasa ng kanyang message. At ang kanyang message are considered private revelation. Hindi tayo required maniwala dito. Okay? Pero nakakatulong ang mga messages niya. Sa lahat ng private revelation, we are not required to believe, no? But if we believe, malaking tulong. Okay, so tinanong siya, Maria, no? Can you tell us how you were visited for the first time? So, paano siya, ang karanasan niya nung una siyang binisita ng isang kaluluwa? So, naalala niya, 1940, mga 3 o'clock sa umaga, nagising siya dahil may narinig siya na parang may pumapasok sa kanyang bedroom. No? So, tinanong siya, natakot ka ba? Hindi. According sa kanya, kinukonsider siya na nanay niya na special child kasi parang itong batang to walang takot. So siguro binigyan siya ni Lord ng charism na ganito kasi nature niya hindi matakotin. Okay? I was never afraid. So, marunong din si Lord magbigay ng charism, no? Kasi kung sa mga nervyosa yan, namatay na siguro sa sinda. So, nature niya, hindi siya matakotin. May mga tao talagang ganon. Okay? So, pagising niya, nakita niya na hindi niya kilalang tao. Naglalakad,
balik-balik sa kwarto niya. Back and forth, back and forth. No? Tinanong niya, paano ka nakapasok dito? Lumabas ka dito. Pero tila ba hindi siya naririnig ng tao. Naglalakad lang, ganun. Back and forth, back and forth. And then, tinanong niya ulit, anong ginagawa mo? So, hindi pa rin sumasagot. Kaya sinunggaban niya at tinry niyang hawakan ang kamay, pero hangin lang. Na-realize niya, wala pala akong kausap. No? Hangin lang. Bumalik siya sa niya ulit, higaan niya, at tinignan niya, ganun pa rin. So, 3 beses niya ginawa to, wala siyang mahawakan. So, pagka maya-maya, nawala na yung tao. Pag umaga, pumunta siya sa simbahan. Pinuntahan niya yung spiritual director niya, yung pare, at sinabi niya lahat ano nangyari. Tapos, sinabi ng pare, ng spiritual director niya, next time, ang itanong mo, wag yung sino ka. Ang tanong mo, ano ang gusto mo sa akin? Anong anong magagawa ko para sa iyo? Yun ang itanong mo. So, pagkabukas, naulit-ulit, andun ulit yung tao, and then tinanong niya, what do you want from me? Anong kailangan mo sa akin? Dito, sumagot na yung tao. Magpamisa ka sa akin ng 3 misa. No? Have 3 masses. Kasi pagkatapos ng 3 masses, mapupunta na ako sa langit. So, doon niya natanto na ito pala ang kaluluwang ito ay galing sa purgatorio. At sinabi niya ulit sa kanyang spiritual director at kinonfirm ng pare. Yes, ganun ang kaluluwa yun sa purgatorio. At sinabihan siya, so next time, pag may nangyari ulit, huwag mong tanggihan ang itong mga nakakaawang mga kaluluwa. No? Gawin mo ang kanilang request, lalo na ang pagpapamisa. So, pagkatapos doon, may sumunod pa ba? Sabi niya, after several years, mga 3 kaluluwa lang ulit ang bumisita. Pero nang lumipas ang panahon na tumagal, parami ng parami. No? Parami ng parami ang bumibisita sa kanya. Actually, if you can buy this book, actually pwedeng hindi ka bumili. Internet, libre, doon marami na. Dami ka ma-learn. So ngayon, hindi ko uubusin yung buong libro. Itong 3 habits lang ang sasabihin ko. Kasi mahaba. Kulang tayo sa oras. So, tinanong siya, usually, ano ang nire-request ng mga kaluluwa sa iyo? Most cases, they request masses to be celebrated. At hindi lang yung magpamisa ka, dapat sa pagpamisa mo, dapat uma-attend ka, andun ka. So, hindi nga mas epektibo yun, andun ka, hindi lang yung wala ka doon, bibigay ka na ng pera mo. And to say the rosary para sa kanila at make stations of the cross for them. Yun ang karamihan ng mga message para sa kanya. Mag-alay ng rosary, mag-alay ng station of the cross. Lalo na misa. So, tinanong siya, ano daw ang role ni Mama Mary para sa mga souls sa purgatory? Ang sabi ng mga kaluluwa sa kanya, ang role ni Mama Mary, pumupunta daw si Mama Mary sa purgatory, kinokonsole sila. Hinuhupay ang kanilang mga pagdurusa at ini-encourage sila ni Mama Mary. So, tinanong siya kung anong message na natanggap niya sa mga kaluluwa, kung ano ang special na mga day na nadi-deliver yung kaluluwa sa purgatory patungo sa langit. Sa above all, pinakamarami na nadi-deliver daw Christmas Day at All Saints Day. Tapos, Good Friday, yun ang mga special day na maraming napupunta na gumagraduate galing purgatorio paputungong langit. Okay? Feast of the Assumption at saka yung the Ascension of Jesus. So, pinakamarami talaga sa lahat is Christmas Day. Okay? A second, yung All Saints Day.
Okay. So ano daw ang kasalanan na karamihan na kasalanan na ang kaluluwa ay napupunta sa purgatorio? Okay, take note ha. Ang pinag-uusapan natin dito, purgatorio. Yung mga taong ligtas na. Okay? So, hindi tayo nag-uusap tungkol sa mga nasa impyerno. Yung impyerno, wala nang pag-asa yan. Forever na andun na. So, yung mga ligtas na, yung mga namatay in the state of sanctifying grace. Namatay ka na meron ka sanctifying grace, pero dumadaan ka ng purgatorio, hindi ka dumidiretso ng langit dahil sa mga kasalanang ito. Okay? So, kung gusto mong dumiretso sa langit, iwasan mo itong mga kasalanang ito. Okay? Sin against charity. Meaning, sin against love. Love for God and love for neighbor. No? So, ano yung example? Ang pagiging matigas ng ating puso. Hostility sa ating kapwa. Slandering. No? Nagsasalita ka ng mga bagay sa tungkol sa iyong kapwa, sa likod niya. No? Calumny. Pag-iimbento ng mga kwento sa iyong kapwa. So, ito, kahit napatawad ka na, dadaanan mo ito sa purgatory. No? Saying wicked things and calumny. Lalo na yung mga nakakasira sa dangal, sa image ng iyong kapwa. No? Yun ang matinding mantsa na uukit sa iyong damit. No? Ng damit sa binyag. No? Tatagal ka sa purgatory. It will require a long purification. Saying wicked things. Diba sabi ni Jesus, you will be held accountable for every useless, senseless words that comes out from your mouth. Huh? So, dahil sa mga encounters na yon, merong tatlong habit na gagawin tayo, tatlong practical ways para ma-purify natin ang ating sarili para malaktawan na natin ang purgatorio. Kung pwedeng hindi na tayo dadaan sa purgatorio, diretso tayo sa langit. Okay. Ito yung mga 3 powerful ways to avoid purgatory. They are simple. Simple lang. Pero hindi madali. Okay? Simple ang formula, pero mahirap gawin. Okay? Ordinary lang sila, pero kahit sino kayang gawin ito. With the help of God. So, ito yung 3. Number 1, charity. Number 2, love for the Holy Mass. Number 3, offering our suffering. Offering our sufferings. So, isa-isahin natin to. So, yung charity ay pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa. Simple lang. Charity, pagmamahal sa banal na misa, i-offer natin ang ating suffering. Okay. So, number 1. Punta tayo sa number 1. Ang pinaparusahan ng matindi sa purgatory, no? Sin against charity. Against our neighbor. So, hindi yung pagnanakaw, hindi yung impurity, not violence. Kasi ito, nasa impyerno to eh. Sin, theft, pagnanakaw, premarital sex, violence. Pero, ang coldness, the harsh words, yung mga harsh words natin, yung mga sakit natin, pananalita, nakakasakit na mga salita. Akala natin, hindi paparusahan. Yung mga bitterness natin, yung hindi tayo madaling magpatawad, marami tayong may kinikim-kim na puot sa ating puso para sa ating kapwa. Nasusugatan yung kaluluwa natin araw-araw. Sa pamamagitan nito, yung pagiging cold. No? Hindi ka na nangangaway, pero cold ka. Cold treatment. The harsh words, the bitterness. Sabi ni Maria Sima, one word can kill. Kaya huwag mong sabihin,
Sinabi ko lang naman eh. Bakit siya nag-wild? Sinabi ko lang naman ganun. Hindi. Be careful of your words because one word can kill and one word can heal. No? Our words, saan nagagaling ang mga giyera? Sa salita. Lahat ng giyera galing sa salita. Ha? Pag nag-order ang hari na gano'n, pag nag-order ang presidente na gano'n, no? One word can kill, one word can heal. Ilang beses ba natin nasugatan ang membro ng ating pamilya dahil sa ating mga sarcasm? No? Ano yung sarcasm? Yung, ito ba yung ulam natin? Ay, hindi ulam yan. Basura yan. Kita mo ng ulam yan, tatanong-tanong ka pa. Yun example ng sarcasm. So, ako guilty din ako na yan. Dati, dinidisiplina ko yung sarili. Like, yung iba, joke. Pero pag nasanay tayo, delikado din ang sarcasm. Unan mo ako ng tubig, please. Inunumin mo? Hindi. Iano ko. Tatapon ko. No? Tatanong ka pa. Kuha, ano ka ba yung tubig? Yan ang mga sarcasm, example. Indifference, silence, nakakasakit. No? So, ito yung mga weapon na ginagamit natin against sa ating family members. Ito ipaparusahan sa purgatory. Yung hindi natin pinapansin ang ating mga kamag-anak, asawa, kapatid, kaibigan. At wala tayong pakialam. Akala natin okay tayo dahil decente tayo, hindi tayo skandaloso, pero yan ang ating technique. Imagine isang ama galing sa trabaho, imbis babatiin niya yung mga anak niya na uupo at hindi papansinin yung mga anak niya at magse-cellphone na lang. Okay? Imagine isang wife na instead na patawarin niya yung mga atraso ng kanyang mister, pilit araw binabalik-balik ang kanyang mga pagkakamali. No? Reminding her husband of his faults. Imagine isang kaibigan na nag-speak bad about sa kanyang kaibigan behind his back. No? Tumitira ng patalikod. Kung tingnan mo, hindi ito malalaking crime, hindi malalaking mga sobrang nakakarumaldumal na crimes. But according to Maria, these small wounds ay nakakapuno sa purgatory. No? Dahil sa mga sin against love. Dahil ang love daw ay hindi sinusukat sa mga malaking mga bagay na ginagawa natin. Sinusukat ito ang pagmamahal natin sa Diyos at saka sa kapwa sa kung paano tayo magresponde. Paano natin suklian ang mga maliliit na mga iritasyon, yung mga nakakapikon na mga sitwasyon sa araw-araw. Kung paano natin i-handle. Yun ang measure ng love. How we respond to small irritation of each day. At saka yung love, charity, love of God, no? Divine love ang tawag sa charity, hindi siya emotion. Hindi siya magbabase kung ano yung nafe-feel natin ng puso. Ano yung feeling natin. It's a decision. It's an act of the will. No? Check ko lang yung sound ko sandali. Okay, yun. Mahina pala. So, for example, isang parent, kahit pagod na, no? You would luluhod ka, katabi yung anak, and then you pray with them. Example. Hindi siya emotion, pero decision to do something. No? Maganda example, no? Gawin natin to, no? We kneel with our children to pray with them. Turuan natin sila mag-pray, o sabayan natin sila mag-pray. That's an example of love. Or, pinipigilan mo yung sarili mo na huwag kang sumagot, huwag kang rumesbak sa insulto na binigay sa'yo. No? Na alam mong ininsulto ka, so
sasagutin mo rin pina-insulto. So, pinipigilan mo yung sarili mo kasi alam mo, pag sinagot mo ng insulto, masasaktan. Pero dahil sa ginagawa mo, pagpigil sa iyong sarili, sample of charity. It's when you see someone you dislike, no? Taong to hindi mo gusto, may nakaraan kayo, may ginawang hindi tama sa iyo. Instead of judging, sa halip na i-judge mo siya, you say a little prayer, Lord, bless this person. No? So, may kinuwento si Maria na isang tao na matagal ang suffering niya sa purgatory dahil tumatanggi siyang pinatagal niyang patawarin yung isang tao sa puso niya. So, the longer you delay forgiveness, sabihin mo, okay lang, patalagalin ko muna to kasi masarap ng feeling, no? Para matauhan siya, to teach him a lesson, ganun. The more pala patagalin mo ang cold treatment sa asawa mo, kung saan naman dyan, that delay. Kahit nag-aas na ng forgiveness, hindi pa rin niya pinapatawad. Kasi iniisip niya, in the future, papatawarin ko naman eh. Pero the longer we delay forgiveness, the longer we prolong our purification in purgatory. No? Tapos mabilis tayong magpatawad. So, in summary, the first action is practice daily charity. Kahit na sa mga taong mahirap mahalin. Lalo na sa mga taong nakakairita. Lalo na sa mga taong hindi karapat-dapat. Okay, yun. So, ang mga anong pwede natin gawin? Example, no? Pwede mong tawagan yung relative mo na matagal mo nang iniiwasan ng ilang taon na. Or maybe, an example would be, patawarin mo yung asawa mo before the day ends. No? Before umabot ang gabi, patawarin mo na yung asawa mo. Okay? Those are sacrifices. No? Or, para lang maging tama ka, gusto mo talaga makipag-argumento, pero titigilan mo na lang for the peace of your home. No? So, hindi mo na kailangan i-prove na ikaw talaga ang tama, hayaan mo na lang, tahimik ka na lang for the peace of your home. That's an example of charity. Okay? Yung charity, mga kapatid, ay hindi kailangan na madama mo na ikaw ay minamahal mo yung tao. No. God does not ask us to feel the love. Importante lang, we choose to love. It's an act of the will. No? It is a decision to love. Okay? So, sa tuwing ginagawa mo ito, you choose to love, no? You are purifying yourself. Nagsisimula na ang purgatory mo dito pa lang. Napopurify mo na ang self mo dito sa lupa. Okay? Para ka nang siniserve mo ng sentensya mo sa purgatory, kaya pwede kang madidiretso sa langit na. Di ba? Talo pa niya kung anong mga suffering na yon if you choose to love. Kasi matimbang talaga kay Lord yung love. Okay? Charity covers a multitude of sins. Yung charity, yung pag-aalay ng ating service or buhay. May isang tao, mga around 20 years old, matagal na, isa rin ito sa mga kaluluwa na nagpakita kay Maria Sima. So, isang araw, yung isang bayan, na sila ng mga avalanche. Alam mo yung avalanche, yung mga snow. Siguro sila nakatira tong bayan na ito, malapit sa mga bundukin na may mga snow. Yung avalanche, nahuhulog yung mga snow at saka kung sa ano pa sa atin, landslide. No? Natatabunan yung mga bahay. Yung sa Atlas Snow, mabibigat. So, one time, andun siya sa bahay na kanyang nanay, narinig yung mga kapatbahay niya sumisigaw, tulungan niyo kami.
naano kami sa avalanche. Na-trap kami. Please, tulungan nyo kami. Pagkarinig niya, agad siyang lumundag palabas ng kanyang kwarto kasi tutulungan niya. Ngunit alam ng nanay niya kung ano kadelikado ang gagawin niya. Kaya hinarangan niya sa pintuan at hindi niya palalabasin yung anak niya. Wag. No, delikado. Ayoko madagdagan ang mga mamamatay. Pero siya, awang-awa talaga siya, hindi niya matiis yung sigaw ng mga tao sa labas na naghihingi ng tulong. Sabi niya, tinulak niya ang nanay niya sa tabi at sabi niya, lalabas ako. Tutulungan ko sila. Hindi ko sila kayang hayaang mamatay sa ganito. Lumabas siya, tinulungan niya, yun nga, namatay siya. Natawaan din siya ng avalanche. Pagkatapos nun, 3 araw tapos siya namatay, bumisita siya kay Maria Sima. Ang nagpahingi siya ng 3 misa. Kasi yung 3 misa na yon ay madideliver na siya from purgatory sa langit. Tapos, nung sinabi niya ito sa mga kaibigan ng taong ito, kilala nila ang taong ito na ang daming atraso nito. Makasalanan nitong tao na to. Walang ginawang mabuti. Nagtaka sila, bakit 3 misa lang mapupunta na siya sa langit? No? Ang sagot ng tao, bakit 3 misa lang? Dahil sinuklian ng Diyos ang pagmamahal na kanyang ginawa. Kasi di ba, no sacrifice is greater than this, to offer your life. So ultimate yan offering your life to help someone. No? I'd made an act of pure love in risking my life for these people. So kaya, ang natabunan ng dami niyang mga kasalanan dahil sa charity na yun. Sabi, no? So, at dinagdag ni Maria Sima na itong offer na ito ay binigay ni Lord sa kanya, no? At sinunggaban niya kaagad yung offer na ito. Itong offer na ito nanggaling, hindi naman sinasabi ito sa tenga natin, nafe-feel mo lang ito na tulungan mo, kawawa. He grabbed this opportunity, this one-time opportunity, ito ang nagsalba sa kanya sa katagal na pag-stay sa purgatory. Yeah? The Lord, in His mercy, no, took him at the moment. Ito yung mga chance. So, may mga chance na darating sa buhay natin, sunggaban natin. Huwag nating i-ignore. Okay? Okay, punta tayo sa pangalawang habit na gagawin natin para maiwasan na purgatory. To love. Hindi lang tayo magsisimba. We learn to respect, reverence, and love the Holy Mass. Okay? So, ito yung sabi ng mga kaluluwa sa kay Maria Sima. Kung alam daw ng mga tao kung ano kamahalaga ang isang banal na misa, kahit yung isang misa lang, mapupuno daw ang mundo, mapupuno ang simbahan sa buong mundo. Kung nakita lang na talaga ng mga tao kung ano ang katotohanan, kung ano kahalaga ang isang misa, no? Mapupuno ang simbahan ng mga tao. Kaya lang hindi pa natin lubos nakikita dahil meron pa tayong veil, no? Kung mabuksan yung spiritual eyes natin at makikita natin kung anong mga nuclear power ang sa loob ng misa, ano kahalaga ito sa mapupuno, magtutulukan ng mga tao. Okay? Kaya nung nalaman ko to, plus sa mga knowledge, no? Kaya kami si Mrs., we attend Mass every day. No? So, tinanong ko, ano ang pinaka nakakatulong sa kaluluwa sa purgatorio? So, wala na daw makakatalo sa banal na misa. That is the highest.
So, makakatulong yung Station of the Cross, Rosary, prayers, mga kung ano-ano pa. Pero ang pinakamataas, pinaka-effective sa lahat ay banal na misa. Bakit banal na misa? Kasi sa misa, si Jesucristo mismo nag-aalay ng kanyang sarili dahil sa pagmamahal niya sa atin. Inaalay niya ang buong sarili niya sa Ama. Ito yung offering na pinakamaganda sa lahat. The most beautiful offering, the Son. So kaya wala makakatalo dito. Okay? Kaya lang nagkakamali ang mga tao dito. So akala nila, pag namatay sila, okay na yung papamisahan sila ng kanilang kamag-anak. Pero maraming hindi alam na ang bisa ng misa para sa isang taong yumao, magdedepende kung gaano niya pinahalagahan ang misa nung buhay pa siya. Okay? Kuha ninyo? Kung gaano kahalaga para sa taong yon ang banal na misa nung buhay pa siya. Kung paano niya tinatrato, nirerespeto ang misa, kung ano niya kamahal. Kung buhay pa siya, no? Ang tingin niya sa misa para lang obligasyon, formality, kung mapurgatorio man siya, ang benepisyong matatanggap niya sa mga pamisa sa kanya ay konti lang masyado. So magdedepende kung gaano mo kamahal ang banal na misa noong buhay pa ikaw. Okay? So, may kwento siya na sinabi ng yung mga example, may mga matatanda dyan, mga tao, ang bahay nila malapit sa simbahan. Meron naman silang time para pumunta. Hindi naman sila hindi naman yung health nila, no? Wala naman sila mga shadow arthritis, pwede sila makapunta. Pero ang sinasabi nila, obligado lang naman akong pupunta ng mass once a week. Ang sabi sa catechism, once a week lang naman. Hindi naman ako obligado every day. So, ganun ang kanilang paniniwala. Merong kakayahang pumunta every day, pero hindi pumupunta kasi legalistic, no? Kung ano lang minimum requirement, yun lang. Sa totoo lang, hindi naman tayo nagkakasala pag hindi tayo magsimba araw-araw. Magkakasala ka lang, mortal sin, pag hindi ka nagsimba sa linggo. Pero, meron ka namang pagkakataong makasimba araw-araw dahil malapit, hindi mo ginagawa. So, yung mga taong yon na may kakayahang magsimba araw-araw pero hindi ginagawa, ang sabi ni Maria Sima, they have to wait a long time before the Mass helps them. Matagal ang panahon ng hintayin nila sa purgatorio bago sila matulungan ng pamisa. Bakit? Kasi tinatrato nila ang isang banal, sagrado na bagay, tinatrato nilang obligasyon. Hindi nila tinitingnan bilang isang privilege, bilang isang pasasalamatan na gift. Instead na gift, ang tingin nila pabigat. Ha? So, hindi ka naman kailangang theologian para mahalin mo ang Mass. Isang taong construction worker na tahimik na lumuluhod sa simbahan, pwede pang mas banal pa siya kumpara sa isang scholar, Bible scholar na binubusisi ang lahat pero hindi naman nagmamahal sa misa. Huh? Isang ina na alam naman kapagod yung isang housewife, di ba? Yung mga labahin sa bahay, yung mga pagluluto, pagmamlansya, paglilinis, no? Pero ni-unite ng isang ina ang kanyang mga pagod sa banal na misa, ino-offer niya ang kanyang pagod, no? Sinasama niya
doon sa sacrifice ng Dumas, sa kanyang pagod, ay merong infinite value. No? Habang walang katapusang value sa langit. No? So kung hindi ka man maka-attend dahil sa iyong trabaho, wala kang kakayahan at hindi ka maka-attend ng Mass daily, no? Unite mo. Isama mo yung sarili sa misa. No? Like, pag nakarinig ka ng alarm 12 o'clock or 6 o'clock, sabihin mo, Lord, no? Somewhere in the world right now, a priest is raising the chalice. May nagmimisa. Kasi 24 hours, di ba? May misa. Sabihin mo, I unite my heart to that sacrifice. So that is already a spiritual, no, communion. You are uniting yourself to the Mass kahit hindi ka maka-attend. Okay? So kung ikaw ay isang ama o ina, turuan mo yung anak mo mag-genuflect before pumasok sa upuan sa simbahan. No? To make the sign of the cross carefully. To bow their head kung marinig nila ang name ni Jesus. No? So, itong mga simpleng mga gawain na ito, simpleng mga pagtuturo na may pagmamahal, meron siyang eternal consequence. No? Teach your children to genuflect slowly. At pagkatapos mag-receive ng communion, no? When you receive communion, receive it as if it is your first communion. Or as if tila ba ito yung last mo na communion. So, anong iisipin mo pag first at saka, di ba special? Hindi mo yung, parati naman ako nag-communion. Always treat it as if it is your first and as if it will be your last communion. Tapos, pag ikaw ilalabas ng simbahan, the final blessing, huwag kang umalis ka agad. Stay a few more moments in silence. No? Nasa loob siya sa'yo. The kingdom of God is in you because the King is inside you. Speak to Him. No? In silence. And that silence will echo in eternity. Yeah? So, in summary, the second action, the second habit is make the Eucharist the center of your life. So, yan ang pangalawang habit na makakaiwas sa purgatory. Reverence, love, and gratitude. The third, pinakamahirap sa lahat, to embrace suffering. Yakapin mo ang iyong mga suffering. No? Sino bang may gusto ng suffering? Kaya nag-aircon tayo, nag-electric fan tayo, may mga unan tayo, may mga kung ano-ano pa tayo mga ginagawa para madali ang buhay. Ayaw natin ng mga mainit, mataas ang pila, mga may sakit, kahit ano, di ba? Sakit ng ngipin, sakit ng tiyan, may mga bulilyaso sa buhay. Ayaw natin nun. Pero tinuturuan tayo dito na to embrace suffering. No? So, dito tayo parati nahihirapan. So, sabi ng mga kaluluwa sa purgatory, yung physical, emotional, yung mga depression, yung spiritual mga suffering, pwede natin itong magiging alay. Pwede natin itong gamitin pang-alay para ma-purify ang ating kaluluwa. So, imbis na malungkot ka, kung nagkasakit ka, may problemang dumating, pwede kang magsaya. Kasi, yun pala ang gasolina para ma-purify, no, ang iyong kaluluwa. Sabi ni Maria, it's not the suffering, hindi lang dahil nag-i-enjoy si Lord na makita tayo na suffer. But it is the love, no? Ang pagmamahal na sinasama natin
during suffering habang pinapasa natin ito, habang pinapasa natin ito na may pag-asa at pagpasensya, ito ang kanyang value. Ito yung nakakaligtas. Kasi pwede ka naman mag-suffer na nagmumura, nag-suffer na walang value yan. It is the love during suffering. Okay. So, tingnan natin ang ating buhay. Maybe may iba-iba sa atin may pinapasan na cross. Ang iba, cross of illness, cross of cancer, diabetes, arthritis, TB, pneumonia, kung ano pa. Mga depression, kung ano pa, no? Ang iba naman, maybe ang cross mo ay kasama mo sa bahay, asawa mo. Parating natetest yung patience mo. Nakakairita, nakakainis ng mga tao. Yun ang cross mo. Maybe ang cross mo ay unfulfilled dream. Hindi mo na yung dreams mo, or lonely ka, doon ka sa ibang lugar. Yun ang mga cross mo. At marami pang iba. Huwag mong sayangin yun. Huwag mong sayangin sa pagko-complain. Okay? If you complain, sinasayang mo siya. Instead, gawin mong prayer. Jesus, I offer this pain to you. I accept it. Tinatanggap ko ito galing sa iyong kamay. No? Gamitin mo itong mga pain ko, sa mga nangangailangan. No? Sa mga nangangailangan ng iyong awa. So ito ay magagamit para sa conversion of sinners, for the souls in purgatory. Isang ina na nag-aalaga ng anak niyang may sakit sa gabi, wala na siyang tulog, ay mas marami pang magagawa. Sabi mo, wala akong nagagawa, nagbabantay lang ako, dapat ando ako sa simbahan, nagpe-pray ako ng mga novena, devotion, perpetual dawn ng rosary. Wala. Nagpipiti, sa self-pity ka, wala akong nagagawa, dito lang ako, nagbabantay ng may anak. Hindi mo alam, mas malaki pa ang magagawa mo kumpara sa kanila, mas marami pang magagawa mo sa mga souls in purgatory at para sa iyong purification kumpara sa kung anong ginagawa mo. If you offer. Masakripisyo yan. Nagbabantay ka ng may sakit na anak. You can do more for the souls in purgatory. Isang worker na pagod na, overworked, underpaid. Instead na magmumura, he can offer his frustration, to purify his heart. Isang pasyente, nandun na, ilang buwan na sa hospital, nakaratay, If he bears his pain, pasanin niya yung pain niya for the Lord quietly and prays for others, he pray for other people, he is walking in the path of sanctity. And also, huwag natin kalimutan, yung sufferings natin, i-offer natin kay Mary. Kasi pag in-offer natin kay Mary, hindi lang yung sufferings natin. Di ba, praying sa morning, my Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer to you all my prayers, works, joys, and sufferings of this day. So, kasi pag in-offer mo kay Mary, bilang isang mabuting ina, alam niya kung sino ang mas nangangailangan. So, yung pain natin, yung sufferings natin, mas nagiging perfect. Nape-perfect niya. Because a mother knows which soul needs the grace the most. So, third action, in summary, is embrace suffering not with bitterness but with trust. Okay? So, kung in-accept mo yung suffering mo, it is worth more than 1,000 prayers offered without love. Grabe ang power ng suffering. Remember, paano tayo niligtas ni Lord? Through suffering. There's something in suffering. Because yung love natin namumultiply thousands of times because you are willing
to carry the suffering because of love. Okay? Tinanong ng interviewer si Maria. Inisip ko yung si Dismas, Saint Dismas, yung isang magnanakaw sa tabi ni Jesus sa cross. Ano bang ginawa ni Dismas? Bakit siya pinangakuan ni Jesus na today you will be with me in paradise? Ano bang ginawa ni Saint Dismas? Ang sabi ni Maria Sima, dahil tinanggap niya ang kanyang suffering. Karapat-dapat ito para sa atin dahil tayo makasalanan. Hindi siya nag-excuse. So, tayo, di ba? Remember, lalo na sa mga taong nagsiserve sa simbahan, Lord, bakit ako pa? Marami namang mas mga walang hiya dyan. Bakit ako pa may cancer? Nagsiserve naman ako. Nagdo-donate naman ako. Nagtatites naman ako. Bakit ako pa? Pero, ang hindi natin alam, sa tingin natin sa sarili natin, banal tayo dahil marami tayong ginagawa sa simbahan. Pero sa totoo lang, kung makikita mo kung ano kakadungis, masasabi mo na, kulang pa ito nga Lord eh. Kulang pa nga ito. Yung mga saints, ganoon sila mag-isip. Kulang pa ito sa mga kasalanan ginawa ko. Sa mga pagyuyura ko sa iyo. Bagay ito sa akin, Lord. So pag inaccept mo to, nagaling ito kay Lord, nakakasunog ito ng mga impurities natin. Okay? Kaya, si Saint Dismas, umakyat kaagad sa langit dahil tinanggap niya lahat. Hindi siya nag-excuse. He accepted his suffering. Humble siya na ito ay karapat-dapat lang sa mga kasalanan niyang ginawa. And then, it is an act of repentance. No? Yun din sa atin. It is an act of repentance. Kaya don't waste your earthly suffering. No? Like, mga involuntary suffering. Like, namatayan ka, nagmumorn ka, di ba? Nagluluksa ka. Illness. Meron ding involuntary suffering. Yun, maganda yung voluntary suffering. Malaki ang points ng voluntary suffering dahil ikaw ang pumili. Malaya mong inalay. Like, penance, fasting, renunciation. Makakatulong ito sa mga poor souls in purgatory. Like for example, so si Maria Sima, ilang beses na siyang inalok ng mga kaluluwa sa purgatory, o pwede ba siyang magdusa para sa kanila kahit ilang oras lang. So ilang beses na nangyayari kay Maria Sima yan. So, yung kinuwento niya. Isang araw, may isang kaluluwa na nag-request sa kanya, pwede ba ikaw magdusa ng 3 oras para sa akin? Sige, pumayag siya. 3 oras, sige, papayag ako magdusa para sa iyo. Para mapunta siya sa langit. So, nung pumayag siya, nagsimula ang pagdurusa niya. Buong katawan niya sumakit 3 oras. Sobrang sakit na kahit 3 oras lang, pakiramdam niya, nagdusa siya ng 3 araw. Ganun kasakit na piling niya, para na siyang mamamatay sa sakit. And after 3 hours, exactly, nawala lahat ng sakit. Nawala lang lahat ng sakit. Tapos, sinabi ng kaluluwa, thank you. Thank you sa pagdusa mo para sa akin ng 3 oras. Alam mo ba anong epekto nun sa akin? Nabawasan ng 20 years ang purgatory ko. Nabawasan ng 20 years ang purgatory niya sa 3 araw na pagdurusa ni Maria Sima para sa kanya. So, tinanong si Maria Sima, bakit hindi magkaparehos yung oras natin? Bakit mas malaki ang value ng suffering natin dito sa lupa kumpara doon sa purgatorio? Kasi daw, sa purgatorio, ang pagdurusa nila, wala silang choice. Wala silang choice. Kailangan nilang pagdaanan at pagbabayaran. I-repair ang damage. Pero dito, meron tayong choice. Pwede tayong magpa-relax or pwede tayong magpenitensya. Kaya kung pinili nating magpenitensya kumpara sa mag-relax, na-appreciate ni Lord yan. Kaya mas malaki ang effect niya.
Kuha? No? It is because suffering on earth does not have the same value. We can grow in love, we have merits. Because you accepted it freely. So if you accept it freely, lalong malaki ang value. Okay? Kaya nga, di ba? Dito sa mundo, pwede kang manood ng sine. But instead of manood ng sine, nagbasa ka ng Bible, nag-pray ka, chaplet of Divine Mercy ka, instead na disco-disco, pinili mo. Kaya mas malaki ang kanyang effect. No? Kumpara dun sa purgatorio. Kasi sa purgatorio, wala kang choice. Dito, may choice ka. Paano mo gamitin ang oras mo? So, you deprive yourself, no? Ng pinagkaitan mo ang iyong sarili ng mga worldly pleasure to pursue heavenly gain, di ba? So, ang isa din sa pinaka-effective is Station of the Cross. Kasi daw, sa Station of the Cross, nagmumuni-muni tayo sa suffering ni Jesus at dahan-dahan, natututo tayong kamuhian ang ating kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, nagdusa siya. At natuturuan natin ating puso na mag-desire to save other souls, to save other people. At ito ay nahihimok tayong magsisi sa ating kasalanan. Kaya importante ang Station of the Cross. At also, for the souls of purgatory, maganda talaga mag-rosary, 15 mysteries. No? The 15 mysteries. Hindi na mabilang ang mga kaluluwa na napag-graduate from purgatory to heaven dahil sa rosary. At si Mama Mary mismo ang kumukuha ng mga kaluluwa sa purgatory patungo sa langit. At maraming makakatulong ito sa ating kaluluwa. So, inuulit-ulit parati ni Maria Sima, simulan mo na ang purgatorio mo dito sa lupa. Begin your purgatory here. Forgive now, pray now, suffer with love now. Dahil kung ano ang tinatanggihan mong i-purify dito, dadaanan mo pa rin yan sa kabila. Pero mas matagal. Okay? Mas matagal. So, when you pray for them, yung mga kaluluwa sa purgatorio, hindi nila matutulungan ang sarili nila. Pero, ikaw lang ang makakatulong sa kanila. Pag tinulungan mo sila, tutulungan ka rin. They can help you. Kahit nasa purgatory pa lang sila, makakatulong na sila sa iyo. Hindi nila matutulungan sarili nila, pero ikaw. So, titingnan nila na masyado malaking utang na loob. Ang utang na loob na ito, hindi lang isang buwan. Throughout eternity. No? Throughout eternity, titingnan nilang utang na loob sa iyo, no? Pag nag-offer ka ng mass or prayer sa iyong mahal sa buhay, titingnan nila ito ng malaking utang na loob. No? Each time na kukuha ka ng blessed candle, magsisindi ka ng candle, o doon sa kota, magsisindi ka ng candle, sabihin mo, eternal rest grant unto them, O Lord. May kaluluwa na nakakaroon ng comfort. Naibsan ang kanilang paghihirap. Every time you sprinkle holy water and you say, for the souls in purgatory, so merong kaluluwa na nakakabenepisyo. At ikaw mismo, yung kaluluwa mo, yung soul mo, ay palapit ng palapit sa langit. Nababayaran mo na ang mga, nare-repair mo na ang damage, napupurify mo na ang iyong kaluluwa. So, mga kaibigan, let us ask this question, no? These 3 questions, the 3 habits. Today, ngayong araw, have I loved someone? Did I truly love? Next question, have I valued the Holy Mass as the greatest gift on earth? Third question, have I united my pain with Christ instead of
iiwasan, iilagan, tatakbo tayo palayo, no? So, yun ang questions, no? Yun ang mga paraan, yun ang mga apoy na nagsusunog sa ating purgatory. Before ito magsisimula, nasusunog na. Before tayo magsimula mag-purgatory, nasunog na. Nakaserve na tayo. So, itong mensahe na ito ay hindi para tayo takutin, ngunit para tayo paalalahanan na ang eternity, ang buhay na walang hanggan, ay nagsisimula na ngayon. Eternity starts now. Ang langit ay hindi para sa mga walang pakialam. No? Ang langit ay hindi para sa mga walang pakialam. God bless us all. Okay. Salamat sa mga nagtiyaga dito. Extra points kayo kay Lord. Sa mga may mga tanong, isulat nyo lang sa chat. Tapos sagutin natin. Kung wala, okay lang. So, ikigreet ko itong mga nagtiyaga dito. Sis Dalia, Brother Earl, Brother Jubic, Sis May, Brother Ray, Sis Sarah, Sis Cheryl, Sis Del, Sis Sylvia, Sis Teresita. Okay. Ayun, nag-greet ko na. Brother Ramel. Okay. So, ayun. Sinong gusto volunteer closing prayer? Brother Juvic pala. Good evening din. Si Sylvia, gusto mong mag-open closing prayer? Open your microphone. Naririnig? Yun. Hindi kita naririnig. Meron kang microphone, sis? Or kung sino sa inyo gustong mag-volunteer? Hello, Doc. Oh, Brother Ramel. Oh, sige. Ikaw Eh, na. ako na lang daw kasi sige. wala, dulo na ako dumating. Yun. Yan ang ano mo, bonus mo. Nagsimula kami sa Ridge Wednesday. Okay. Sige. Sige po. Sige po. Okay ba ang mic ko, Doc? Yes, okay. Di ba ako putol-putol? Okay. Sige po. Okay, mga kapatid, let us pray closing prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for your presence with us in this moment. As we depart on this meeting, we ask you to bless us throughout the remainder of the day and guide us safely. We give thanks also to your disciple, Dr. Dino, who did not hesitate to share with us what he knows about your church. Do not let the learning and conversation of this gathering die, but instead, may they continue to ruminate within us and bear fruits in our hearts throughout ourselves until we see each other again. We ask this in the name of Jesus and the power of the Holy Spirit. Amen. Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Augustine, pray for us. Saint Mary of Egypt, pray for us. Saint Apostle Jude, pray for us. Saint Teresa of Little Flower, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. Salamat, Doc. Thank you, Doc. Extra prayer kay Lord. Bye. God bless. Thank you, Doc. God bless.